Gandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Meron pong isang kwento tungkol sa isang lalaki. Pumunta po siya sa doktor. At sabi niya, siya ay nagrereklamo, Dok, parang ang buong katawan ko, napakasakit. Hindi ko po alam kung anong problema ko, kung anong sakit ko. Tulungan niyo po ako, Dok, sabi nitong lalaki. At tumugon naman po itong doktor, sumagot siya, sabi niya, sige nga, ituro mo sa akin kung saan masakit ang iyong katawan. Ito pong lalaki, pinindot niya ang kanyang ulo, sabi, Dok, ito, aray, sakit. Hinawakan din daw po ng lalaki ang kanyang dibdib. Dito din po, Dok, aray, sakit. Sabi ng lalaki. Hinawakan din daw po ng lalaki ang kanyang siko. Pati po dito, sakit. Hinawakan din daw po ng lalaki yung kanyang tuhod. Aray ko po, inako po. Sabi niya, sakit. Nagulat ang doktor. First time po niyang makakita ng ganitong klase ng sakit. Kaya sabi nga ng doktor, mukhang malala ang sakit mo. Sige, pina-x-ray po niya. Sinuri ng mabuti. At paglabas ng resulta, kinausap niyang lalaki. Nakangiti ang doktor. Sabi, alam mo, hindi naman ang buong katawan mo ang may sakit. Ang problema sa iyo, yung daliri mo, pilay. Kaya kahit na anong hawakan mo sa iyong katawan, masakit. Dahil ang sakit mo lang, yung daliri mo. Mga kapatid, minsan ganyan tayo Akala natin, sira ang buong buhay mo. Inaakala mo, wala na pag-asa. Ang naiisip mo, nakikita mo, lahat mali, masama ang nangyayari ngayon sa iyong buhay. Pero baka ang totoo, may isang sugat pa lang na hindi mo pinapagamot, na hindi mo pinapansin. Kaya hirap na hirap ka, kaya bigat na bigat ka, dahil sa isang maliit na problemang iyan. Amen? Isang pain, isang kasalanan, isang sama ng loob na pilit mong tinatago, isang maling pananaw. Pero dahil hindi mo inaayos, hindi mo tinutuwid, hindi mo sinasabi sa Diyos, hindi mo kinukumpisa, kaya lahat ng parte o bahagi sa iyong buhay nadadamay. Amen? Sa ating pong ebanghelyo ngayon, pagkatapos daw buhay ni Jesus, ang kanyang kaibigan, si Lazaro, napakaraming mga Hudyo, napakaraming mga tao nang naniniwala sa kanya. At nagpapanik daw, nag-aalala itong punong pari, mga Pariseo. Sabi nila, kapag hinayaan natin siya, maniniwala lahat ng mga tao sa kanya. Darating ang mga Romano, sisirain nila ang ating bansa. Kaya ano ang kanilang naging desisyon o solusyon? Patayin si Jesus. Mga kapatid, anong nangyari? Mali ang diagnosis. Kaya mali ang prescription. Akala nila si Jesus ang problema. Di po ba? Akala nila si Jesus ang magiging dahilan ng pagkawasak ng bansa nila. Pero ang totoo, hindi ang ating Panginoon ang problema. Ang problema ay ang kanilang kasalanan. Ang problema ay ang kanilang pride. Ang problema ay kanilang inggit. Ang problema ay yung takot nila na mawalan sila ng posisyon at kapangyarihan. Ayaw nilang aminin ito. Kapatid, tandaan niyo po, kapag mali ang tingin mo sa problema, magiging mali ang iyong tugon, magiging mali ang iyong sagot, magiging mali ang iyong solusyon. Amen? Di ba? Ganito din tayo madalas. Mali ang paghuhusga natin sa mga nangyayari sa ating buhay, sa mga pinagdadaanan nating karanasan, sa ating mga relasyon. Kala natin, siyang problema. Kaya ang solusyon natin, iwasan, layuan. Pero baka ang totoo, ikaw ang may sugat sa iyong pagtitiwala. Maybe the problem is you have a trust issue. Di po ba? Baka ikaw ang may problema, meron kang pride. Ayaw mong aminin ang iyong pagkakamali. Ayaw mong magpakumbaba. Bakit ka nai-stress? Nai-stress ka, iniisip mo, ang dami-dami mong problema. Gusto mong kontrolin ang lahat. Pero baka ang totoo, mayroong mga bagay na dapat mong bitawan at i-let go. Amen? Understand this, my dear friends. Stress comes when you try to manage your situation. But we should not manage our circumstances. We should rather create a beautiful life. Ang stress, nagmumula po yan sa pagnanais mo na ang lahat ng bagay ay sumunod sa iyong kagustuhan. Kaya nai-stress ka, napapagod ka. Kasi nakalimutan mo na sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Amen? Our problems, our pains, our struggles comes from the fact that we want everything to follow our own will and not the will of God. Dahil kapag ginagawa mo ang gusto mo at hindi ang kagustuhan ng Diyos, wala kang grasya o biyaya na matatanggap para palakasin ka.
But remember, when you do what God wants, when you follow God's will, provisions will always accompany you. His grace will always complete you. Sa pamilya mo, baka akala mo ang may problema, yung kapatid mo, yung magulang mo, yung biyanan mo, yung anak mo. Pero baka ang totoo, ikaw talaga ang may problema. Ayaw mo lang aminin ito. Meron pong pumunta dito, isang matandang lalaki. Siya po ay nagmano sa akin, nag-open up siya ng kanyang problema. Nirereklamo po niya yung kanyang anak na babae. Pinapabayaan daw po siya, palagi daw po siyang pinapagalitan, inaabuso daw po siya, wala na daw pong galang sa kanya. Kaya itong matandang lalaki, lumayas po. Gusto po niya makitulog, tumira dito po sa parokya, sa kumbento. Nag-aalala po ako para dito sa matanda. Kaya tinanong ko po yung cellphone number nung kanyang anak. Tinawagan ko po siya. At nung pagkarinig po nitong kanyang anak sa boses ko, patuwang-tuwa. Kilala ako, sabi, Father, ikaw ba yan? Palagi kitang pinanunood. Alam ko po yung boses nyo. At nagtanong po itong kanyang anak, kumusta na po si tatay? Sabi po niya, bibisitahin kayo. At sabi ko, ito po, naglalayas yung tatay nyo. Sabi po kasi ng tatay nyo, inaabuso nyo siya, sinasaktan nyo siya, sinisigawan nyo, hindi nyo daw siya ginagalang. At natawa po itong kanyang anak, sabi, Father, kanina pa lang pong umaga, binili ko po yan ng Jollibee. Nag-almusal pa lang po, nagpaalam po sa akin, napupuntahan kayo. Hindi ko naman po alam na meron pala siyang ganyan na nararamdaman. Pero, Father, inaalagaan po namin ng mabuti yan. Tinignan ko po ng masama yung matanda, yung muko, halata, nagsisinungaling. Di po ba? Kaya sabi ko po doon sa kanyang anak, sige po, pauuwiin ko na po. At sabi ko po, ay, sino po ang nagsasabi ng totoo? Sino po nagsisinungaling? Sabi ng matanda, Father, sorry ha, uuwi na po ako. Pagpasensya nyo na pong ibang matatanda. Minsan KSP. Amen? Pero kapag KSP na yan, alam niyang problema. Parang mga sanggol yan eh. Dagdagan niyo pa yung inyong pag-aalaga, yung inyong pagkakalinga sa kanila. Because when you grow old, sometimes you feel lonely. Amen? My dear friends, before you blame others, please try to look at yourself. Ask yourself the question, what is my problem? What is wrong in my life now? Sa buhay spiritual, minsan, inaakala natin malayo ang Diyos sa atin. Hindi natin siya nararamdaman. Niisip ng iba sa inyo, kinalimutan sila ng Panginoon diyan sa gitna ng kanilang mga pagsubok. Kaya, meron naman mga iba, tumitigil sa pagsisimba, tumitigil sa pagdarasal. Pero baka ang totoo, ikaw ang lumayo sa Diyos dahil sa mga kasalanan mo. Baka ikaw ang lumayo sa Diyos dahil sa kataasan ng iyong loob. Dahil meron ka sariling expectation, meron ka sariling plano. Hindi mo sinusundan ang plano at ang pangarap ng Diyos. Mga kapatid, mag-ingat po tayo. Baka pinapatay din natin si Jesus sa ating buhay. Baka nakakamukha na natin ang ugali ng mga Pariseo, ng mga Hudyo. Tandaan natin, hindi ang Diyos ang problema. Kundi ang Diyos ang solusyon sa anumang problema at pagsubok natin sa buhay. Amen? Tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ba talaga ang sugat ng aking buhay? Ano ang pilay ng aking puso? Ano ba ang kailangan kong ipagamot sa Diyos? Kasi hanggat hindi mo pinapagamot ang tunay na sugat mo, hindi lang ang iyong katawan ang magkakaroon ng sakit. Pati ang iyong isip, pati ang iyong kaluluwa. Kapag hindi ka lumapit sa Diyos, kapag hindi mo tinanggap ang kagustuhan ng Diyos, mapipilay ka sa buhay at mahihirapan kang magpatuloy sa paglalakbay. Amen? Magdasal po tayo mga kapatid, naway bigyan tayo ng kaliwanagan ng Banal na Espiritu. Makita natin, aminin natin kung ano ang totoong problema natin, kung ano ang totoong sugat ng ating mga kalooban. Para kapag naging malinaw na ang problema, magiging tama ang ating sagot at tugon. Manalangin po tayo, naway, wag lang sana tayong gumaling. Mas bumuti pa ang ating isip, puso at kaluluwa. Kapag naging mabuti ka sa pamagitan ng awa at grasya ng Diyos, harinawa, pagdating ng araw, ikaw ay makitang karapat-dapat na makapasok at mabilang sa kaharian niya. Amen.